Ilang piraso ng hinihinalang buto at gamit ng tao ang nahukay ng mga otoridad sa isang di manoy tapunan ng bangkay ng mga napapatay ng notorious na Martilyo Gang sa Ozamis City. Hindi pa masabi ng pulis kung may epekto ito sa mga kasong inihain laban sa mga paruhinog. Live mula sa Ozamis City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, matapos ang 2 oras na paghukay gamit ang isang bako na kinontrata ng Ozamis City Police ay gaya na nabanggit mo, natagpuan ang ilang piraso ng hinihinalang buto, mga tela at ilan pa mga personal items at umabot sa ang lalim ng balon sa tansya ng PNP sa abot sa 2 o 2-story na lalim o hindi bababa sa may 2 palapag na gusali yung lalim ng hukay. Bandang alas 6:30 ngayong gabi sa paghuhukay mga pulis at sa bahagi ng barangay Kapukaw dito sa Ozamis City, nakakita sila ng isang sinturon, isang plastik na suklay at ayon sa pulisya ay pinaniniwala ang ilang piraso ng buto. Bagaman walang forensic expert na kasama ang Ozamis Police, sa tingin nila ay buto sa binti ng tao at isang bahagi ng spinal column o buto sa likod ang kanilang nahukay. Ayon kay Chief Inspector Jovi Espinido, ang hepe ng Ozamis Police, isa ulit tip ang natanggap nila tungkol sa di umano'y mga itinapong bangkay na hinihinalang biktima ng notorious na armed robbery group na Martilyo Gang. Kasama ng mga pulis sa excavation ang barangay officials ng Kapukaw. Ito ang ikalawang paghukay ng Ozamis City Police simula noong Biyernes. Kontak natin yung message sa natin sa mag-autopsy o medical legal natin. Yung wallet nga, no, may wallet pa. Paano sa forensic pa rin natin ilagay yung wallet para ma-identify talaga yung kung sino yun sila. Jessica, bukod sa mga items na nabanggit ay nahukay din ng isang masking tape, panyong nakabuhol at lubid. Indikasyon daw ayon sa PNP na posibleng torture yung nagawa kung posible man ng mga biktima itong nahukay. At bagamat wala pa namang na-establish na direct link sa ngayon ay gagamitin daw itong mga items na nahukay sa case build-up laban naman sa Martilyo Gang at maging sa pamilya Paruhinog. Jessica. Baka ito na yung mga hinahanap pa nilang ebidensya, no, Cedric, kasi yung nauna nating storya, sinabi daw ni Colonel Espinido na wala pa silang ebidensya na mai-pin down sana yung mga paruhinog, no? Ay baka ito na yon. Pwede nilang magamit itong mga buto ng tao at mga gamit na sinasabing posibleng biktima ng Martilyo Gang na iniuugnay din sa mga paruhinog. Tama? Tama yun na, Jessica. Kung ang pag-uusapan daw is yung di umano'y organized crime ng Martilyo Gang tsaka yung di umano'y involvement dito ng pamilya Paruhinog, ang sinasabi ng PNP is wala pa raw sapat na ebidensya sa ngayon para ipin down nga sila para makapag-file ng kaukulang reklamo. Ang sinasabi ng hepe ng Ozamis PNP, itong mga nahukay na items ngayon ay pwedeng gamitin sa case build-up. Pero ang importante pa rin daw ay makahanap sila o come forward yung mga witness na pwedeng mag-corroborate doon sa pwedeng ma-file na reklamo kung makakapag-file man, Jessica, laban sa Martilyo Gang at tinitingnan din doon sa maging laban sa Paruhinog family, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.